At ayan mga kabarya, sa video na ito ay tututukan natin ang isang barya na madalas nating binabaliwala or iniiwan lamang sa loob ng sasakyan o sa gilid ng mesa. Ito po ang 5 centimo mula sa taong 2018 New Generation Currency or NGC series ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Inilabas po ang baryang ito noong March 26, 2018 bilang bahagi ng overhaul ng ating physical currency. Kung mapapansin po ninyo, malayo po ang itsura nito sa lumang butas na 5 centimo na nakasanayan natin. Ang 2018 version ay gawa po ito sa nickel-plated steel. Mas maliit at kulay pilak or silver. Sa timbang na 2.2 grams at diameter na 16 millimeters, ito ang isa sa pinakamaliit na asset na umiikot sa ating ekonomiya ngayon. Maraming tao ang nagsasabi na wala itong silbi dahil sa inflation. Pero sa mga collectors at numismatists, bawat barya ay may kwento. Kaya masasabi ko po rito mga kabarya, ang kwento ng 2018 5 centimo ay nagsisimula pa lang. Kaya sa video na ito, aalamin po natin ang mga detalye ng baryang ito na maaaring hindi po ninyo napapansin sa unang tingin. Kaya pag-usapan po natin, unahin po natin na pag-usapan ang interesting facts at disenyo nito. Ano bang espesyal sa 5 centimo 2018 na coin na ito? Unang-una ay ang disenyo po nito ay nakaka-focus sa ating biodiversity. Sa likod o reverse side po ng barya, makikita po natin dito ang tinatawag pong kapal-kapal bagging or sa scientific name po nito sa wikang Ingles ay Calotropis gigantea. Yan, ito ay isang endemic flora dito po sa Pilipinas na sumisimbolo sa ating mayamang kalikasan. Ayan. Sa harapan o overside naman ito, makikita po natin ang stylized na watawat ng Pilipinas. Yan, dito po. Meron pong tatlong bituin at ang araw. Kasama ang taon ng pagkakalimbag na 2018 dito po. Yan, at ang pangalan ng ating republika dito. Yan, ito ang malaking pagbabago mula sa dating serye na ang tanging focus ay ang logo lamang ng BSP. Ang composition po nito na nickel-plated steel ay pinili ng BSP para maging mas matibay at mahirap i-counterfeit. Dahil ito ay gawa sa steel, ito po ay magnetic. Subukan ninyo itong idikit sa magnet at siguradong kakapit po ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na ito basta-basta kinakalawang kumpara sa mga lumang barya. Pero ang tanong ng marami, magkano nga ba ito sa kasalukuyang market? Ayan, pag-usapan naman po natin ang current value nito kung ito po ay ating ibebenta o bibili tayo nito. Ayan, pagdating sa value, kailangan po natin na maging realistiko dito. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang face value, ang 5 centimo 2018 ay worth 0.05 Philippine peso pa rin, syempre. Sa madaling salita, kailangan mo ng 20 piraso nito para makabuo ng isang piso. Sa sobrang baba ng purchasing power nito, madalas na itong hindi tinatanggap sa mga maliliit na tindahan. Bagaman, legal tender pa rin po ito. Gayunpaman sa mundo po ng numismatics, ang value ay hindi lang nakadepende sa face value. Sa mga international coin sites gaya po ng Numista, ang isang 2018 5 centimo na nasa uncirculated or UNC condition, ibig sabihin ay parang bago pa, walang gasgas at makintab pa, ay maaaring ibenta po sa halagang 0.40 USD or hanggang 0.70 USD. Kung i-convert po natin yan sa ating pera ngayon, pumapalo po ito sa humigit kumulang 20 pesos hanggang 40 pesos bawat isa. Yan, ulitin ko. Ang uncirculated or UNC condition ay pumapalo po ang value nito sa humigit kumulang 20 pesos hanggang 40 pesos bawat isa. Maliit pong pakinggan pero isipin mo, ang isang bagay na worth 5 cents ay pwedeng maging 40 pesos. Ibig sabihin, tumaas ang value nito ng halos 800 times. Pero tandaan,
mangyayari lang ito kung ang barya ay nasa top condition at may naghahanap na kolektor. Kaya masasabi ko po dyan, ang face value nito ay barya lang, pero ang numismatics value nito ay may potensyal na lumago, lalo na kung ito ay meron pong mga rare na errors. Ayan, pag-usapan naman po natin. Speaking about rare errors, ay pag-usapan naman po natin ang mga common errors at saka ang collectibility nito. Ayan, dito na tayo papasok sa mas exciting na part, ang tinatawag pong mint errors. Bakit nga ba mahalaga ito? Mahalaga po ito mga kabarya dahil ang error ay aksidente sa planta ng paggawa ng barya at ang anumang bagay na unique o mali ay nagiging rare. Sa 2018 5 centimo series na ito, may ilang common errors na binabantayan po ng mga collectors. Una ay ang off-center strike. Ito yung kapag ang design ay hindi eksaktong nasa gitna ng barya. Minsan, kalahati lang ng design ang naitatak dahil sa maling alignment ng makina. Pangalawa na error ay ang die cracks. Ito naman, yung mga tila maliliit na linya o bukol sa ibabaw ng barya na mukhang kidlat o ugat na dulot ng lamat sa die na ginamit sa pag-stamp. Pangatlo ay ang rotated die, kung saan ang alignment ng harap at likod ay hindi po pantay kapag inikot mo ang barya. Ayan. Ngayon ay worth it ba itong kolektahin para kumita sa hinaharap? Sa aking opinion, kung ang layunin mo ay mabilis ang kita, maaring hindi ito ang tamang asset para sa iyo. Pero kung titignan natin ang long-term perspective, ang mga coins na nasa NGC series ay unti-unting magiging scarce sa paglipas ng panahon. Ang pagtatago po ng mint sets o yung mga baryang hindi pa nagagamit sa sirkulasyon ay isa pong magandang strategy. Ang mga collectors na naghahanap po ng perfect grade coins ay handang magbayad ng premium price sa hinaharap. Sa ngayon, ang 5 centimo ang pinakamababang denomination at madalas na itong i-phase out ng mga bansa kapag masyado ng mataas ang cost ng production kaysa sa face value. Kapag itinigil na ang paggawa na ito, paggawa po ng mga ito, dito lalong tataas ang presyo nito sa market. At ayan, sa kabuuan, ang masasabi ko po dito ay ang 5 centimo 2018 na coin na ito ay patunay na kahit ang pinakamaliit na bagay ay may puwang po sa kasaysayan at sa koleksyon ng isang tao. Hindi man ito makabili ng 1 kilong bigas sa ngayon, ang halaga po nito ay nasa mata ng tumitingin at saka sa kondisyon ng barya. Kaya wag po nating basta-basta itapon o baliwalain ang mga baryang ito. Silipin po natin ang ating mga alkansya o pitaka. Malay ninyo, may hawak na pala kayong error coin na nagkakahalaga ng higit pa sa nakasulat dito. Kaya sa kabuuan, ang coin collecting ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol po sa pag-preserve ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang bawat 5 centimo na naitatago mo ngayon ay maaaring maging isang mahalagang artifact sa mga susunod na dekada. Sana ay marami po kayong natutunan sa ating mabilis na pagsusuri dito sa 5 centimo 2018 na coin. Laging tandaan na ang edukasyon sa ating pera ay simula ng mas malalim na pag-unawa sa ating ekonomiya. Maraming salamat po sa inyong oras at hanggang susunod na pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga barya. Maaring panoorin na po ninyo ang recommended video natin dito.